Hi guys, magandang araw sa inyo. Samahan nyo ako, bisitahin natin yung mga tanim kong lakatan. Ito yung ginagawa ko tuwing umaga. Pagkatapos ko hatid ng misis ko sa bayan dahil nagtitinda rin kami ng saging. Ito, iniikutan ko yung lakatan ko. Alam nyo kasi mas magandang pangtanggal ng stress to, maglibang-libang sa dami ngayong nangyayaring hindi maganda sa paligid natin. Kita natin yung mga balita, minsan nakaka-stress, minsan hindi mo maiwasang mag-comment din ng hindi maganda. Kaya ito, nililibang ko yung sarili ko. Magandang pangtanggal ng stress yung nakikita mo yung mga tanim mo na lumalago. So itutur ko kayo guys, at magbibigay din ako ng ilang idea na kung paano tayo magtanim ng lakatan. Tuloy yung mga idea ko na to ay nakuha ko rin doon sa mga kapwa ko vlogger. Nakuha rin ako sa kanila ng mga kunting idea, at sinubukan ko rin dito sa sarili kong pagtanim. Actually first time ako magtanim nito, at ito kuan lang, tiyaga lang talaga, kasi ang tagal talaga palang mamunga pag nagtanim ka ng saging. Aantay ka ng taon, lalo na kung ang tinatanim mong saging ay masilan. Tulad ng lakatan, masilan talaga. Di tulad ng ibang saging, saba, latunday, hindi siya ganun kasilan, pero ito masilan pala talaga. So bali ito na kasi yung yung gagawin kong hanap buhay, kasi yung lupa namin na lupa ng mga magulang ko, tiwang-tiwang dito. Kaya ito yung magiging hanap buhay ko, at dito tayo na mabubuhay. So ito, tiyaga-tiyaga lang. Siguro pag lagpas ng isang taon na to, makakabawi na tayo. Minsan kasi nabunuhan ko rin to, mga minsan tatlong buwan bago kabunuhan, minsan naman 4. Siyempre kinakapos din tayo sa pambili ng badsang ng abono. Hindi naman ganun tayo kalakas kumita rito sa probinsya. Tulad compare din sa mga Manila, mabilis makuha yung pera pag may trabaho ka dyan. Pero dito, pag hindi ka rito masipag, kunti lang din ang source ng income mo. Okay rito dahil maraming libre, mga gulay mo. Kung mayroon kang mga tanim na dyan na pwede mong mapakinabangan, pantawid gutom, okay dito sa probinsya. Masipag ka lang rito, okay rito to. Magtanim ka ng mais, mga talong, okra, kahit ano lang. Kung may mga niyog, di libre ka ng gata, may buko. Okay, pero ang problema rin maliit ng income dito. Pero kung masipag ka, tulad ng ginagawa ng iba na masipag talaga sila, kumikita din sila sa mga papananim nila. So ayan guys, iikot ko lang kayo at ipakita ko sa inyo yung mga tanim kong lakatan, tulad ng nakikita nyo dyan sa likod. So matataba na siya. Actually hindi ko naman to laging inaabunuhan. Tulad sa nasabi ko, mga 4 na buwan bago siya abunuhan. Tsaka isang ganito lang karaming abono. Kung ano lang madakot ng kamay mo, ganun lang siya karami ilalagay mo. Yung karaniwang inaabuno ko rito ay yung complete, kasi tinanong ko rin to sa agriculturist, yung nagtitinda sa amin ng mga ganito abono. Sabi niya mas maganda yan kasi kumpleto na yan, may panlaban yan sa insecticide, mayroon na rin sa pampataba at pampabunga. So yun minsan ang inabono ko, yung ganyan, lalo na dun sa malalaki na, mas maganda yung ganyan inabono mo. So mayroon din ako mga alternatibong inaabono na dito lang nakukuha lang din sa palibot namin, mga compost, mga nabubulok. So inaabono ko yon. So samahan nyo ako guys. So itong area na to guys, una kong mapakita sa inyo, ito yung pangalawang tanim ko. Actually ilang piraso lang to, yan, ilang piraso lang to, kasi
yung pag kunti lang kasi yung una ko nitong una kong tinanim, 4 lang to. Tapos yung nagsaha ito, nilipat ko ng nilipat siya. Kaya sa 4 na puno na saging na nauna kong tinanim, dumami siya ng dumami. So tulad nito yan. Yung sa baba na yun, yung una kong natanim, ilang piraso nga lang din yan Ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang. Tapos ito medyo maliit yan huli ko na natanim yan. Tapos ito yung pangalawa. So actually may mga saha na naman siya ayan. Pag malapit na siyang munga, iwasan mo nang kumuha ka ng saha. Pag medyo malapit mo nang tanggalin yung bunga o kuhain dahil matamtama na yung tanda, tsaka ka lang magkuha din ito. Pero kung ganitong maliliit pa at may mga saha, pwede ka pa magkuha kasi parang nagtatampo siya pag na malapit na sa bumunga at kumuha ka ng saha niya. Sa experience ko lang yan, sa una kong tanim na 4 na yon, parang ganun na obserbahan ko. Kaya pag malapit siya na siyang mamunga, iniiwasan ko nang kumuha ng saha. Tulad niyan pwede na ilipat yan. So hanggang dun sa taas yun. Ito guys, ito yung latundan to. Latunda naman to. Itong itong ilang piraso to, 6 yan. Puro latundan dito to, pero ito lakatan to yan. Tapos doon sa area na yun, hanggang pa doon puntang dulo, puro na lakatan yun. So mga alas 7 ngayon ng umaga. So ayan, maganda kasi minsan nagsasalita ka rin sa umaga. Yung kahit wala kang kausap, kinakausap mo yung sarili mo. Tulad nitong ginagawa ko, nagsasalita ako, napapractice yung vocal cords ko. So masasanay ka rin magsalita sa ibang tao kung lagi ka nagsasalita, nagpapractice. Hindi ka na uutal, nabubulol pag lagi ka nagsasalita. Tulad ng ginagawa ko ngayon, salita ko ng salita. Yan. So yan, maliit pa ito. Yun. So ayan guys. So ayan, basa pa nga yung mga panya. Wala pa akong ginagamit na spray nito kasi sabi ko nga, hindi pa ganun kalakihan yung budget natin at wala namang ganong insecticide, wala namang ganong mga piste sa dahon. May nakita akong isang piraso doon sa kabila, halos masusunog yung dahon, pero hinahayaan ko muna. At meron akong nakitang isa doon sa baba na rusa namang nawawala, rusa naman siya natanggal. So meron din akong senyorita, ito nakakuha ako nito ng 2 saha. Ito tinanim ko, paparamihin ko rin siya. So ito maliliit pa rito. Yan, meron mga bago akong tanim. Mamaya magtatanim ulit tayo. Mamaya pakita ko sa inyo. Mag-almusal lang tayo, tapos magtatanim tayo mamaya. Ipakita ko sa inyo kung paano magtanim. So ito, tulad nito, ang taba. Yan. Tapos tingnan mo ilalim niya, may ilang saha siya dyan. Ayan, ito isa. Ayan. Tapos yung isa dyan, tapos may maliit pa dun. So huwag muna natin tanggalin yan kasi maliit pa siya. So ayan, may mga tinanim ako. Ayan, pero ito latundan to, itong 2 bagong tanim ko. So malawak pa yung area na to, hanggang doon to sa kabila. Yung lupa namin hanggang doon. Ayan. Tapos yung doon kalsada na, tapos may palayan kami dyan. Ayan, napaararo na nga dahil tag-ulan na.
Yun, may sasakyan ang dumaan. Yung kabila ng kalsada, iba na yan, walang may-ari. Pero kita mo bakante, walang mga nagtatanim. So itong bundok na to, yan, Pulilan tawag niyan. Yan o. So ayun nga, may mga dumadaan, series yung dumadaan na yan na bus. So ayan guys, may mga bago pang tanim dito. Ayan o. Tapos ito rin, yan. Ganda ngayon dahil tag-ulan na. So ito pa yung isa. Yan o. Ipabayaan lang natin na ganyan. Mabubuhay pa yan. Tulad nito, o yan. So antayin natin yan. Saka na natin palitan pag talagang mamamatay na siya. Yan o. Mabubuhay pa yan. Magsasangay yan sa ilalim eh. Tulad nito, buhay na to. Okay. Yan yung mga bago kong tanim. Ito pa. So ayan, mayroong palabas na kanya, labas na yung bagong tubo. Antayin mo lang siya mga 3 linggo, yan, 1 buwan, kasi hindi mo alam, mayroon palang tumutubo sa ilalim. Ito latundan to. Okay, ganyan lang muna, lalaki rin yan, pabayaan lang natin dyan. So ito pa yung isa. Yan. Minsan tinatakpan ko nitong kuan. Itong kuan na to. Ito, yung damo. Lalo na kung mainit, tinatakpan ko siya para hindi siya masunog. So ito mga bagong tanim, meron pa isa. So ito pa. Yan. Dito nga may mais, oh. May mais pa rito. Yan, yung matanda na. Tuwing hapon ay nagtatanggal ng mais at iniihaw. Ito yung sinasabi ko na inuan siya, yung inuod, may uod na mga dumapo. Yan, pinutol na nga. Pero doon sa mga bago niyang dahon nawala na naman. Pero rito meron pa oh. So yan, yun oh. So ayan guys. Tulungan nyo naman ako, lalo na kung hilig nyo rin yung pagtatanim, kahit anong pagtatanim dyan, yung nag-i-enjoy kayo, tulungan tayo guys. Pag nakita ko yung mga channel nyo at tulad nito, ng hilig ko rin sa pagtatanim, 100% isa-subscribe ko agad yan. Kaya tulungan lang tayo guys, i-like na lang ang ating video, at kung willing ka mag-subscribe, salamat din. Okay guys. So ayan sa taas. So ayan. Thank you.